Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The 7 last words of Jesus. So I will start with his first word. So kung do you have your Bible and may PowerPoint tayo dyan, we can share at the screen in Luke 23, verse 34. Okay? Ano kaya ang sinabi ni Jesus? So imagine, we all know what happened to Jesus. Sa mga hindi nakakaalam, kung first time yun narinig si Jesus, ipapakilala ko siya sa inyo. Jesus came from heaven to earth with the purpose of offering salvation. Offering the free gift of forgiveness, of salvation to us. Dahil sa kasalanan natin, di ba? Sa tindi ng kasalanan ng tao, hindi pwedeng walang magbabayad eh. No? It's either us who will die eternally
Or what did Jesus did? He went down here on earth to pay for the price na inutang natin, di ba? Umutang po tayo sa Panginoon. Inutang natin ang buhay natin, inutang natin nagkaroon tayo ng malaking utang o malaking amount of debt na even our life can't pay. Na kahit maglingkod po tayo dito araw-araw, kahit Sunday lang ang service, hindi, pastor, gusto ko everyday hindi pa rin natin mababayaran yon, no? Kahit na magbasa ka ng Bible everyday, kahit mag-pray ka, hindi pa rin natin mababayaran yon. Itong price na to, itong debt na to. So si Jesus, He went down for us, for you. Jesus was slaughtered. When you say, hindi lang siya basta pinatay. He was tortured, pinahirapan. So si Jesus, when He was already at the cross, He was nailed. So nakapako si Jesus sa krus. Diba? Ang sakit no, nakabitin ka, nail lang. Kung yung nakaganyan ka nga lang sa cliff, diba? Masakit na. Tapos buong weight ng katawan mo, what more, naka-nail. Then, meron siyang dalawang kasama, diba? The two sinners. And then, this was His last word. Imagine the time when Jesus said this, He was in deep pain. Sobrang sakit, sobrang bigat, sobrang hirap ng pinagdadaanan niya. We don't know if hindi na ba siya makahinga, uhaw na ba siya, masakit na ba ang buong katawan niya. Hindi natin alam yung amount of pain na nararanasan niya, but what I know is He is enduring so much that time. And this is what He said. Father, He came, He asked the Father, Father, diba? Kapag po sinabing father, there's a relationship. It means, ako, pag sinabi kong dad, it means, I love you, I trust you, I am confident that you love me too. Diba? Ganun eh. Pag sabi mong father, alam mo sa sarili mo na yung word na father is someone who is trustworthy and someone who will never leave you nor forsake you. Na? Yun sabi niya, Father, forgive them. Imagine, you are already dying. You are already dying, but this was the word that came out to the mouth of Jesus. Father, forgive them. Alam niyo po, hindi ko ma-imagine ang sarili ko na iniisip yung mga taong nakasakit sa akin sa huling hininga ko. I will never imagine that. Because ang iisipin ko sa huling hininga ko, ang magulang ko, ang anak ko, ang asawa ko, ang mga mahal ko sa buhay. But what Jesus is thinking that moment is you, us. Father, forgive them. And He said, for they do not know what they are doing. Panginoon, aking Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. It is simply saying na, Father, I know they have sinned against you. Pero itong mga tao na to, kung alam lang nila ang plano ko sa buhay nila, hindi nila pipiliing lumayo sa'yo. Kung alam lang nila ang plano natin sa buhay nila, hindi nila pipiliin na magkamali at magkasala. If they know eternal life with us, with me, with you, Father, if we only know what it feels like when you have Jesus in your life, hindi mo pipiliing umalis sa presensya niya. That was Jesus was saying, no, Father, forgive them. They don't know what they are doing. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Hindi nila alam. If they only know. And the word forgive them, hindi lang dito sa seven last words ni Jesus lumabas. Whole throughout ng journey ni Jesus, palaging may forgiveness. Palagi niya tinuturo ang forgiveness. Diba? Palagi siyang nananalangin ng forgiveness. Because what? That is His heart's desire. That is the mission of Jesus when He went here. He went here to forgive us. He didn't went here to judge us. Hindi niya sinabi na,
Father, sobrang makasalanan ng mga taong to. Pinuntahan ko na ha. Tinuruan ko na ha. Pinagaling ko na ha. Binless ko na ha. Hindi ganun ang sinabi niya eh. Father, kahit ginugol ko ang years ng buhay ko para sa mga taong ito dito sa lupa. At hanggang sa huling hininga ko, nasaktan nila ako. Sinaktan nila ako. Forgive them. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Grabe. That is a kind of grace na hindi mapapantayan ng kahit sino. But if we will look at the kind of forgiveness that Jesus did, mahihiya ka eh. Di ba? Mahihiya ka. Kumpara sa nagawa natin sa Panginoon, ano lang ba ang nagawa ng mga taong yan sa atin? Di ba? Walang kapantay eh. And let's take a look at a verse in the Bible kung saan itinuro ni Jesus ang forgiveness, no? That I want you to understand that Jesus paid the debt that you could never pay. He paid the debt that we can never pay. Binayaran niya ang utang na kahit anong gawin natin, hindi natin kayang bayaran. Walang makapagbabayad, but Jesus alone. Alam niyo po, the Bible is clear na kapag hindi tayo natutong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Ama natin sa langit. Forgiveness is very crucial in our salvation because at the first place, forgiveness is the reason why Jesus came here on earth for us, for you and for me. It is to forgive. Kaya malaking factor, malaking bagay ang forgiveness sa Panginoon. Dahil tayo, we don't deserve forgiveness. We are not worthy for forgiveness. We've done enough for God to forgive us, but He still chose to forgive us. So why can't you forgive those who hurt you? Diba? Let's check our heart. Ang bilis nating humingi ng tawad kapag tayo ang nakasakit. Pero kapag ibang tao ang nakasakit sa atin, napakahirap magpatawad. Forgiveness is a process. It's always a process. Kapag nasaktan ka ng matindi, hindi po namin kayo pipilitin na maging okay na agad. Because we know that you are emotionally hurt. But during the process, let us come to the Father like Jesus did. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Father, help me to forgive them. Father, help me because I can't. Father, help me because they've done so much. But I want to forgive them. That's important. No? Let's go to the process. Let's go to the process of forgiveness. Hindi po namin kayo mamadaliin, but it's in your heart. It's in the process of the heart. It's in the desire of your heart to forgive those person who hurt us the most. Pero grabe ang pagpapatawad ng Panginoon. Grabe rin ang pagpapatawad na mararanasan natin. At dapat grabe din ang pagpapatawad na handa tayong ibigay sa ibang tao. It's a process. It's a process. No? Si Jesus wala sa proseso. Hindi nagkaroon ng proseso. Dahil alam niya, bago pa lang siya bumaba dito, alam na niya kung anong dadatnan niya. But still, He chose to forgive us. Paulit-ulit, kahit anong mga sinasabi niya. Nung malapit na siyang mamatay, Father, can you take this cup of suffering? Di ba? Kahit siya, alam niya yung hirap na pagdadaanan niya, but He still chose to experience that kind of suffering just to forgive us. Have you come think of na, bakit of those statements that Jesus had uttered, why those sevens are very important? Napag-isipan niyo po ba yun? Bakit yung 7 na yun? Pwede namang 10, or pwede namang ibang statements from the Bible. Why are those 7 statements are very important? Last Sunday, it talks about forgiveness. And this day, it's very, very essential for us to know because we're going to talk about salvation. Let's open our Bibles to Luke 23,
chapter 39 to 43. So I'm going to share to you an English translation, and then I'm going to read it right now. Sabi po dito, one of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the criminal rebuked him. Don't you fear God? He said, since you are under the same sentence. We are punished justly, for we're getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, surely I tell you, you will be with me in paradise. So ito po yung second statement ni Jesus Christ. So the scenario is that Jesus is already hung on the cross. And definitely po may dalawa pong criminals po siyang kasama dito. And ito po yung turning point ng isang criminal because he is asking for salvation. Dahil alam niya sa sarili niya na malapit na siyang mamatay. And the other one naman, so we're going to talk about the two criminals right now. Pero kung titingnan po natin, ito yung tinatawag na, kumbaga, opportunity mo na eh. Mamamatay ka na, anong gagawin mo? Hihingi ka ba ng tawad o hindi? So let's just talk about the two criminals here. Okay, so ang second last word po natin, today you shall be with me in paradise. So pag-usapan po natin yung dalawang criminals dito. The first one, the first thief, no, ang sabi po dito, sabi po ng salita ng Diyos, di ba? Ang sabi nga dyan, aren't you the Messiah? Save yourself and us. Kung titingnan po natin yung characteristic ng una pong magnanakaw, no, he is insulting Jesus Christ. He is even challenging the power of God. Sige nga, kung talagang Diyos ka, makapangyarihan ka, isave mo nga kami. Alam niyo mga kapatid, si Jesus Christ can really save himself. He is God eh, am I right? He can even ask for angels for help. Pero he cannot do it because basically, technically, he is doing it to save us. No one can ever forbid him to do that because that is already a way for us to be saved. Kaya nga kahit iniinsulto siya ng Diyos, ang hirap po no, na kapag ikaw, iniinsulto ka na, sinasaktan ka na, magsisave ka pa. Have you ever experienced that? That you are in a tragic moment, you are in pain, but somebody asks you, can you please counsel me? Can you please pray for me? And Jesus had that kind of experience. He is in pain. He is physically tortured. Punong-puno siya ng hilagpis. He is abandoned. He was even isolated. The 12 disciples left him. And all of a sudden, iniinsulto ka pa. Alam mong Diyos ka. Minsan nga, pag mataas ang posisyon mo pag ininsulto ka, hindi ka magpapatalo. Pero Jesus knows exactly His purpose. He knows exactly the salvation that He's going to give to this world. Kaya nga, kahit sina-challenge siya ng thief na to, He doesn't care. And then, another thing is that He doubted the nature of God. Right? Nakakatakot yun mga kapatid. Hindi mo kilala ang Diyos. Diba? Kapag hindi mo kilala ang Diyos, you will doubt. Pag hindi mo kilala ang Diyos, you will save yourself. Diba? You don't care about salvation. You just care about yourself. And He is looking way for salvation for Himself. Akala niya kaya niya salbayin ang buhay niya. Ngayon po mga kapatid, maraming po mga tao akala nila masasalba sila ng salapi. They can be saved by their abilities. They can be saved through their monies. They can be saved because of their corporation. Of course not. We cannot save ourselves because we are human. We are merely human and we are so limited that we cannot save ourselves. What else? His heart was so hardened by his own hatred and arrogance. Probably he's in pain. Probably the stiff is very broken. Pero hindi niya nakita yung picture na ito na, kaharap niya na yung magsisave sa kanya. Because of that arrogance, because of that hatred, he doesn't care of that salvation coming from Jesus Christ. Tingnan naman po natin yung pangalawang thief, no? Dito po makikita po natin, ito po yung statement ng pangalawang thief kay Jesus Christ. Don't you fear God? Since you are under the same sentence,
We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Jesus, remember me when you come into your kingdom or when you come in your paradise. So tingnan po natin magkaibang-magkaiba, no? Very different. Yung kanya pong the way he approached Jesus Christ. You know why? Because he is very repentant. Alam po, napaka-importante sa Panginoon na tayo po ay meron pong kababaan loob. God doesn't care about your position. God doesn't care about your accomplishment, even if you're a doctor. I'm not degrading the doctorate or those who got their doctorate degree, but what I'm trying to say here is what God really cares is about your heart, is about your humility before God. He acknowledged that punishment is just. Karapat-dapat lang kami. Makasalanan tayo, nagnakaw tayo, talaga papatayin tayo. He knows exactly that he needs to be punished because he is a criminal, because he did something wrong in the community. And another thing, he recognizes himself as a sinner. Tayo po, bago po tayo naging believer ng Panginoon, hindi po tayo pwede maging believer hanggat hindi natin nakita ang sarili po nating makasalanan. Hanggat nakikita po natin ang sarili natin, we are righteous in the sight of God, we cannot repent. Kaya yung po yung nakita ng sarili niya, that he is a sinner, and he died and saved from sin, and saved through redemption. So, titingnan po natin mga kapatid, very, very different ang magkaiba ang dalawang magnanakaw na to. Pero mga kapatid, this is my question. Which criminal are you? Nakaka-degrade naman si Sister Cheska. Criminal ba ako? Diba, ang sabi nga po, yung tao pong galit sa kanyang kapwa ay para na ring pumatay. So you are a murderer. Kung ikaw ay galit sa kapwa mo, sinumpa mo, pumatay ka na. Am I right? Are we criminals? We are. We are criminals, we are murderers, because we are all sinners. Kaya wala po magsasabi dito, I don't need salvation. I don't need Jesus Christ, because all of us, diba, sabi sa Romans 3:23, for everyone has sinned. We all fall short for God's glorious standard. All. Hindi dyan sinabing, those who are not workers, those who are not pastors, those who are not leaders, those who are not believers. But it says, all of us fall short of God's glory. So in short, all of us are sinners. Wala pong magmamalaki sa atin sa Panginoon. Dahil pantay-pantay tayo. Pastor ka, hindi ka pastor, believer ka, worker ka, leader ka, lahat tayo makasalanan sa harap ng Diyos. At kinakailangan po natin ng tagapagligtas. Kaya mga kapatid, no, napakasarap pong i-remember. We have to be reminded of ourselves. Sometimes, we have been Christians for so long. 5 years, 10 years, 20 years. Alam ko na yung salvation na yan. Pero sometimes, we don't value salvation anymore. Don't you think that the way you act, the way you speak, the way you serve, it means a lot of how you know your salvation. Salvation is not a ticket for your, good deeds is not a ticket for your salvation. Good deeds is not a ticket for salvation. Hindi po yung pagpunta sa church, hindi pagpabaptize, hindi po yung pagpapa-affiliate sa church ang makakapagligtas po sa atin. But we are doing all of this. We are serving God. We are believing God. We are serving God because out of the abundance of our valuing salvation, we are doing it. Kaya tingnan nyo mga kapatid, dito, nakakatuwang isipin na masyadong vinalue ng Diyos ang kanyang buhay para iligtas tayo, pero tayo, ganito lang pagkatingin natin sa ating kaligtasan. If you confess Jesus as your Lord and believe in your heart, you will be saved. There are no requirements but your faith itself.
Kung ikaw naman matagal ka ng Kristiyano, how do you show your salvation? Diba? How do you show your salvation? Hindi ka nagde-devotion. Hindi ka nagbe-pray. Hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Di ba dapat pinapakita natin ang ating salvation? Nakaka-encourage ba buhay natin? Pag ba may nakausap tayo, nalalighten up sila dahil yung buhay mo ay nakikita yung pagkamatay ng Panginoon sa buhay mo. Mga kapatid, salvation is very precious to all of us believers. But we have to keep up. We have to build up our faith and show to the world that we have salvation. Open your Bible or your Bible apps kung meron man kayo sa inyong mga cellphone or anything in John chapter 19 verses 25 to 27. Sabi dito, when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her to his own home. Ano nga po ba ang puso ni Jesus nung mga panahon na siya po ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo? How many of you ang nakakaalam kung ano ang nilalaman ng puso ng ating Panginoong Jesus? So the heart of the cross, ito po yung ating tema na pinag-aaralan sapagkat gusto nating malaman kung ano nga ba ang laman ng puso ni Jesus. Ano nga ba ang nasa kanyang puso noong mga panahon na siya po ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. So, una po ay nalaman natin na yung puso ng tinatawag na puso ng pagpapatawad. Amen po ba? Pangalawa ay naripakinggan natin na itinuro sa atin ni Ate Chess, ang puso ng pagliligtas ng Panginoon. Para sa ikatlong huling salita ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ano ba ang laman ng puso ni Jesus sa kanyang mga sinabi, doon sa kanyang ikatlong salita? Nais ni Jesus na matiyak na mayroong titingin o mag-aalaga sa kanyang ina o minamahal na ina na si Maria. At pag-aaralan po natin sa umagang ito kung paano si Jesus is also concerned sa ating lahat, sa ating kalagayan, na nais ni Jesus na masigurado na mayroon ding tumitingin sa atin. And He wanted to become part of it. Ito po yung ating matutunan sa umagang ito. Being part of a spiritual family is a privilege to share the love and care of God to others. Mga kapatid, mga magulang, tayo ay binigyan ng ating Ama, ng ating Diyos Ama, ng responsibilidad na tingnan at alagaan yung mga kapatid natin kay Kristo. Itong ating pag-uusapan na to ay isang mahalagang mensahe na dapat nating maintindihan, na makita natin yung ating sarili, na tayo po'y binigyan ng Diyos ng responsibilidad para pangalagaan natin ang ating mga kapatid. Now, dumako po tayo doon sa tagpo, doon sa krus. Gusto ko po kong ibalik doon sa tagpo, kung saan ang ating Panginoong Hesus ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo kasama ng dalawang magnanakaw. At habang si Jesus ay nakabayubay doon, at habang iniinda yung matinding hapdi, sakit na dinulot nitong mga sugat dahil po sa pagkakapalo o pagkakabugbog sa kanya, habang tinitiis ni Jesus yung sapdi at kirot ng mga pakong nakabaon sa kanyang mga kamay at mga paa, no? Ay naroroon naman ang kanyang nanay, ang kanyang ina, kasama ng ilang mga babae, at naroon din ang kanyang ilagad na si Juan sa kanyang paanan. Na itong Mariang ito, yung sa panahon na nagsasuffer si Jesus Christ, He also suffer.
Naghihirap din ang kaloobang nitong si Maria. Sobrang paghihirap. Amen po ba? Na nakikita niya ng hayangan kung paano pahirapan, kung paano saktan, kung paano bugbugin ang kanyang anak. Kung paano nakikita niya na unti-unting namamatay ang kanyang minamahal na anak. At yung naranasan ni Maria na matinding hirap ng kalooban, na makita yung kanyang anak na naghihirap o nasa ganong kalagayan. So ito yung sinasabi sa kanya ni Simeon, na mararanasan niya parang isang patalim na nakatarak sa kanyang puso. Isang matinding paghihirap ng kalooban na mararanasan itong si Maria. Sa paanong paraan? Habang nakikita niya na unti-unting namamatay ang kanya pong anak. Paano nga ba ang iyak ng isang nanay? Ano nga ba ang pakiramdam ng isang nanay na punong-puno ng hinagpis sa kanyang buhay? So na habang nakikita mo ang iyong anak na pinahihirapan, habang nakikita mo ng anak mo ay pinauti-uting pinapatay. Ang mahatulan po sa krus ng panahon ngayon ay masasabi natin the most horrid and torturous death. Wala pong makakagusto o wala pong gugustuhin na maparusahan po ng kamatayan. Dahil ito po ay isa pong kahindik-hindik na kamatayan o parusa ng mga panahon na yon. Now bilang isang nanay, napakasakit na nakikita mo ang iyong anak sa ganong kalagayan. At ang pinakamasakit, wala kang magawa. Wala kang maitulong para sa iyong anak na naghihirap. Ano ang pakiramdam na nag-iisa ka lang? Ano ang pakiramdam na wala kang kadamay? Ano ang pakiramdam na nag-iisa ka lumalaban sa buhay? Ano ang pakiramdam na wala kang dumadamay sa iyong mga pinagdadaanan? So dito po natin makikita ang napakagandang nilalaman ng puso ni Jesus na nakapaloob sa kanyang ikatlong huling salita. Nakita ni Jesus ang matinding paghihirap ng kanyang ina. Nakita ni Jesus yung matinding paghihirap ng kalooban ni Maria. Nakita ni Jesus yung pangungulila ng isang nanay sa kanyang anak. Nakita ni Jesus na nag-iisa na lang sa buhay itong nanay niya, itong si Maria. Walang nag-aaruga, walang kumakalinga. Sa kabila ng nakapako ang kanyang mga kamay at mga paa, nakaranas sa matinding bugbog, hampas and so on, pero nagawa pa rin ni Jesus na isipin ang kalagayan ng kanyang nanay. Nagawa pa rin niyang isipin ang magiging kalagayan ng kanyang ina. Maging ang bawat isa. Iniisip ni Jesus yung ating magiging kalagayan. So when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved, anong sabi ni Jesus? Sinabi niya sa kanyang nanay, "Woman, behold your son." Then he said to his disciple, "Behold your mother." Alam niyo mga kapatid, ang salitang ito, hindi lang po ito basta ni-recite lang. At binulong, "O woman, behold." No. Meron pong matinding agony na nararamdaman si Jesus para sa kanyang ina. At sinasabi niya, "Woman, behold your son." And to the disciples, sabi niya, "Behold your mother." Itong ikatlong pananalita ng ating Panginoon sa krus, ito po'y pananalita ng pangungusap ng pagmamahal at pagkalinga. It represent
ng isang pamilyang pinagbuklod sa loob ng simbahan. Amen? Yung mga sinasabi, yung mga binanggit ni Jesus kay Maria at kay John ay nagre-represent ng isang pamilyang pinagsama-sama sa loob ng simbahan. And that is the spiritual family. Amen? Itinuturo sa atin ni Jesus na maliban sa ating earthly family, amen? Mahalaga po ba yung ating earthly family? Yes. Pero maliban sa ating earthly family, mahalaga din ang ating spiritual family. Ano ang binigyan ng emphasis ni John sa kanyang mga sulat? Hindi po natin mababasa kailanman sa sulat ni John ang patungkol kay Maria. Ano ang mga sinabi ni Juan sa kanyang mga sulat? Ito po'y patungkol saan? In-emphasis niya doon that we are God's children. We should love one another. Sinasabi na we belong to one family, and that is the family of God. God is our Father, and Jesus is our elder brother. So yun po yung mga emphasis na tinuturo ni John sa kanyang mga letters, sa kanyang sulat. At ganito po i-present ni Jesus, ni John, ang simbahan. So we are God's children. Mga anak tayo ng Diyos, magkakapatid tayo kay Kristo, si Jesus ang ating panganay na kapatid. Amen? Ganyan po, ipinresent ni John ang simbahan. The church is our spiritual family. And we should love and care each other. Yung 7 kataga niya at sa akin po napunta, yung pang-apat. At para po sa akin, itong pang-apat na salita ng Panginoon, ito yung pinaka-climax na naranasan ng ating pong Panginoon nung siya ay nakabayubay sa ibabaw ng cross. Kasi dito po natin mababasa na ang sarili niya po ay labis pong naghihirap. Kaya nga po ang sabi diyan sa Matthew, sabi po diyan 27 verse 46, sabi po diyan about 3 in the afternoon, sabi po ng ating pong Panginoon, Jesus cried out in a loud voice. Ang sabi po rito, Ele, Ele, lema sabachthani. Na ang ibig sabihin, my God, why have you forsaken me? Po yung kinalaman ng Hebrew niyan, verse 13, verse 5 na ang sabi po diyan, I will never leave you, not forsake you. Ano ang kinalaman niyan nung verse na yan sa naranasan ng ating pong Panginoon? Pero dito po natin makikita, dito po natin mauunawaan, nung panahon na yon ang ating pong Panginoon, inaharap niya ang kanya pong laban, inaharap niya ang pagdurusa na yon na tumalikod ang Ama sa kanya. Kaya nga ang sabi po niyan, Ama, Ama, bakit mo ako pinababayaan? Pakain ang ating pong Panginoon sa 5,000 katao, gumalaw ang Ama po doon. Lumakad ang ating pong Panginoon sa ibabaw ng tubig, nandoon ang pagsama ng Ama. Pero sa panahon na hirap ang Panginoon, walang Ama na kumilos para tulungan siya. Imagine nyo yan. Intindihin nyo yan kung gaano kasakit ang nararanasan ng ating pong Panginoon. Ngayon, tignan po ninyo yan ng Hebreo chapter 13, verse 5, kung kanino po yan sinasabi. Kanino po yan ipinararating? Sa atin po na mga tao. Tama? Intindihin po natin yan, bibigyan po natin ng comparison yan. Dapat ang nakakaranas niyan ay ang ating Panginoon. Dahil siya ay banal, sinunod niya ang kalooban ng Ama, Hebrew 13 verse 5, siya dapat ang nakakaranas niyan. Tignan niyo ang pag-ibig ng Diyos. Tayo ang nakakaranas ng pangako na yan. Na sana tayo ang nakakaranas ng pagdurusa na yon, hindi ang ating pong Panginoon. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon na dapat hindi nakakaranas ng pagdurusa
ang ating pong Panginoon, dapat tayo ang nakakaranas ng pagdurusa na yon. Ang napakagandang pangako sa Hebro, dapat ang ating pong Panginoon ang naka-experience yon, hindi tayo. Dahil tayong mga tao ay wala pong makikitang kabutihan ang Diyos sa atin. Mga pasaway ho tayo. Matitigas ang ulo po natin. Laban, bawi tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po natin na ibibigay ng buo ang ating pong mga buhay. Bakit mo ako pinabayaan? Marami pong komentary o marami pong paliwanag na ang Panginoon ay dala-dala po niya ang lahat ng mga kasalanan ng mga tao. Kaya hindi sa kaya tignan ng Diyos Ama. Totoo po yan. Totoo po yan. Bakit nasabi ng Panginoon? Bakit umiiyak siya? Bakit labis ang nasasaktan? At Diyos na ang natanong niya, sabi niya, bakit mo ako pinababayaan? Sa face, His suffering fully human. Hinarap ng Panginoon ang laban na yun na siya ay fully human. Tao siya. Hinarap ng ating pong Panginoon na talagang nasa dugo at laman siya. Kaya grabe ang sakit na kanya pong naranasan. Grabe ang paghihirap ng ating pong Panginoon kasi hinarap niya yon bilang isang tao. Hinarap yon ng Panginoon bilang nasa laman, hinarap yon ng Panginoon bilang nasa dugo. Kaya grabe ang nararanasan na aguni ng ating pong Panginoon. Yung paghihirap, yung pain na yon, hindi po yon matatawaran ang ginawa ng ating pong Panginoon. Amen? Alam nyo ba yung ginamit na pako sa ating pong Panginoon ay hindi po yan pako na nabibili po natin sa hardware na maiksi at bilog lang. Ang ginamit na pako sa ating pong Panginoon, tinignan ko po, yan ng 9 inches po o mahigit pa po doon. Yung ipinako sa ating pong Panginoon. At ang pako na yon ay hindi po yun pabilog. 3 kantos po yun. Hindi po 4 kantos, parang nauuhaw na kayo ng sinabi kong 4 kantos. 3 kantos lang po, mga kapatid. Pag sinabi po pong naka 3 kantos po, yung 3 ang talas. Simula po sa pinakamatulis, palaki po yung pako na yon. At habang ipinapako po yan, bumubutas yon sa palad ng isang tao. Imagine nyo yung sakit na naranasan ng ating pong Panginoon. Na nakabayubay po sa doon, na doon po siya kumukuha ng lakas doon sa pako, sa kanya pong paa at sa kanya pong kamay, na nakaganon po siya, na ang talas na yun ay nagbibigay yun ng matinding kirot sa kanya. Kaya niya nasabi yan, na bakit mo ako pinababayaan? Sabi niya, Ama, Ama, bakit mo ako pinababayaan? Tayo po mga kapatid, kinagat lang tayo ng langgam, galit na po tayo. Yung ibang langgam na hindi po kumagat sa atin, dinamay na po natin. Tama po, isang langgam lang. Ang kumagat po sa atin, lahat ng langgam gusto na po natin patayin. Kasi galit na galit tayo sa sakit na yon. Imagine nyo ngayon yung sakit na naranasan ng ating pong Panginoon. At doon ko po naiintindihan na ang punishment na ibinigay sa Panginoon, sobra-sobra. Lumagpas doon sa sinusundan po nilang punishment. Bakit? Bakit binabali yung mga paa ng mga tao doon kapag ipinako? Anong purpose po noon? Na kahit sila po ay kriminal, kailangan baliin ang kanila pong mga binti para sila ay mamatay kaagad. Mayroon pa po silang awang natitira sa mga pinapako po nila doon. Pero ang Panginoon, doon pa lang po sa palasyo ni Pilato, dinuduraan, tinatadyakan, sinisipa, inahampas, kinukutya at sinasabihan, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Libangan po nila ng mga Romano na ito na hagupitin ang Panginoon na walang awa. Pero dahil under po sila ng Roman Empire, ang inapply na kaparusahan sa Panginoon ay kaparusahan ng mga Romano. Pahirap ng gusto sa ating pong Panginoon. Pero tiniis ng Panginoon yan para magkaroon ng lahat ng binipisyo sa likod ng kanya pong pagtitiis doon sa ibabaw ng cross. Ang benefit doon, yung 3 biblical truth doon na makikita po natin behind the Christ agony sa umaga pong ito. Una,
ang makikita po natin yan, the agony of Christ is our security for eternity. Naniniwala ka ba sa umaga pong ito? Bakit tiniis ng Panginoon? No? Bakit kinaya ng Panginoon na kung tutusin talagang nasa isip ng Panginoon na hindi Kanya isusuko? Na kahit hirap na hirap ang Panginoon, kailangan niya itawid yung pagdurusa na yon, sapagkat sinisigurado ng Panginoon sa ibabaw ng cross, bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Amen? Bibigyan ka ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang sabi ko po rito, His suffering was a great offering to redeem us from the curse of sin. Amen? Yung paghandog ng Panginoon ng Kanya pong buhay, yun ay maitatawag po natin na isang malaking handog. Isang malaking pagtitiis para saan? Para tayo ay matubos sa sumpa ng kasalanan. Pinalaya ka na ba ng Panginoon sa umaga pong ito? Amen? Hindi lang tayo binayaran, kundi tayo ay pinalaya doon sa sumpa ng kasalanan. Amen? Kaya ano pa po sa umaga pong ito? Sabi nga po dito, no, sa unang 1 Peter chapter 1, 18 to 19, yan. Ang sabi po rito, the ransom He paid was not mere gold or silver. Ang sabi po rito ni Pedro, it was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Bigyan po natin ng tanong yan. Yung sinabi po ni Peter po dyan, na ang ransom daw na ibinigay sa atin o pinantubos sa atin ay hindi ginto at hindi pilak o hindi halaga. Kundi ang ginamit doon, walang iba yung precious blood of Jesus. Amen? Hallelujah. Amen? Ano pa po? Yung pangatlo. Sabi ko po rito, the ransom He made on the cross was perfect redemption for all generation. Amen? Simulang-simula, saan nagsimula yung kasalanan na yon, magpasa hanggang ngayon, binayaran na ng Panginoon. Dahil ang handog doon na ginawa niya sa ibabaw ng cross, yun ay pagbabayad, kumpletong pagbabayad sa lahat po ng henerasyon. Ibig sabihin po, hindi ka pa ipinanganak, binayaran ka na ng ating pong Panginoon. Ang Panginoon po, alam niyo, pasuko na, pero hindi niya po ginawa. Pahinto na ang Panginoon, pero hindi po niya hinihinto ang laban na yon. Kasi tayo ang ipinaglalaban ng Panginoon. Magkaroon lang tayo ng kaligtasan at kasiguraduhan sa langit, sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay nasa ikalamanang bahagi ng ating 7 last word ng ating Panginoon. At tayo po ay dadako sa ikalima na huling salita ng ating Panginoon. So, Holy Week pills pa rin. Pero mahalaga naman po na inaalala natin itong mga salita ng ating Panginoon ito. Kasi nga, 7 last word, ito yung mga humahalagang salita na binigyan diin ng ating Panginoon at maganda na makuha natin yung punto ng ating Diyos sa kanyang mga sa kanyang mga huling salita. So, ako po ay naniniwala sa umagang ito na lahat po tayo ay nakaranas ng mauhaw. Amen po ba? Wala po ba rito hindi nauuhaw? So, kung tao ka, natural, ikaw ay makaranas ng mauhaw, umanap ng tubig at yun nga, at maraming mga kadahilanan kung bakit tayo ay nauuhaw. Isang sa mga dahilan niyan, lalo po ngayon na mainit ang panahon, amen po ba? Talagang tubig ang unang hinahanap ng ating katawan para maibsan yung ating pagkauhaw. Pwedeng maging dahilan din ng ating pagkauhaw ay yung pag tayo'y pagod na pagod, galing sa mahabang pagtatrabaho o ginagawa o paglalakad, unang-unang diretso niyan ay rep. Ayun po ba? Hanap ka ng tubig kasi gusto mong maibsan yung pagod mo sa pagkauhaw. Minsan naman may dahilan kung bakit tayo nauuhaw pag sobrang kain ng maalat, ng matamis. Tama ba kayo po? Ako pag sobrang matamis, tubig agad yung aking hinahanap. O meron namang
nauuhaw dahil sa pag-ibig. Yan. Corny. Hindi bagay, mahal na araw. Valentine's. Pero, come to think of it, totoo naman, maraming nauuhaw sa pagmamahal. Yan. Tama ba? Kung meron po ba itong uhaw sa pagmamahal, paki-comment na lang po sa comment section. O pwede niyo po akong direct message, sabi niyo, Pastor, ako po ay uhaw na uhaw sa pagmamahal ng aking asawa. So, maraming dahilan kung bakit tayo na sabi ko nga, pangkaraniwan na ang pagkauhaw sa ating mga tao. And ang ikalimang huling wika ng ating Panginoon, sabi ni ating Panginoon, ako ay nauuhaw. Imagine this, isang Diyos na makapangyarihan, Diyos na lumikha ng langit at lupa, ng kalikasan, even ng tao, narito sa krus, sumisigaw na siya ay nauuhaw. Paano mangyayari na ang Diyos nga na makapangyarihan, eto siya ay nauuhaw. I am thirst, sabi ng ating Panginoon. Kung may Bible po kayo, pwede niyo po kasamahan sa aklat ng Juan o John chapter 19, verse 28. Pagkatapos ito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay bilang katuparan sa kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. Tayo yung mga panahon na malapit ng malagutan ng hininga ang ating Panginoon. Imagine this, maghapon siyang naglakad, pasan-pasan yung krus, sa gitna ng init, yung distansya po ng pinag-umpisahan ng kanyang paglakad, papunta doon sa Golgotha, hindi maikli. Hindi po yan 1 kilometro lang. At mula umaga hanggang maghapon, dala-dala niya yung krus. Dagdagan mo pa ng pahirap ng mga tao na nakapaligid sa kanya, yung mga sundalo. Imagine niyo yung nawalang tubig sa ating Panginoon sa mga panahon na yan. Tayo nga, konting init lang, di ba? Nagrereklamo agad ang init, nauuhaw tayo, minsan namimili pa tayo ng iinumin. Pero dito, sa pagkakataong ito, yung huling salita ng ating Panginoon, ako ay nauuhaw. Sa kabila na siya ay pagiging Diyos. Actually, itong huling 5 salitang ito ng ating Panginoon, o yung 5th word ng ating Panginoon, na meron siyang nireveal. Meron siyang ipinakita na puso ng ating Panginoon dito sa ako ay nauuhaw. Nireveal niya yung isang katotohanan na dapat nating maintindihan para alam natin yung estado natin bilang mga anak ng Diyos. When Jesus said, I am thirst, it talks about Himself bilang isang tao. Opo, bilang isang tao. Tayo po ay naniniwala na, sabi nga natin kanina, ang isang tao ay pangkaraniwan na ng nauuhaw. And dito po, kung titingnan natin, parang nakakamangha ng isang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ay nakaranas na siya ay mauhaw. And parang ang hirap isipin na makapangyarihang Diyos. Pwede naman siyang uminom. Pwede naman hindi siya humingi ng tubig. Amen po ba? Kasi Diyos siya. Hindi niya kailangan ng tubig. Hindi niya kailangan na bumaba at humingi ng tubig sa tao. Pero makikita natin dito yung revelation ng kanyang sarili. Kahit na siya ay Diyos, pinili niyang magpakatao at maging tao para sa atin. Yung word na I am thirst, hindi lang basta ito na uhaw. Meron siyang ipinahayag na sa kabila na siya ay 100% na Diyos, siya rin ay 100% na tao. Narinig niyo na po ba yun? That Jesus Christ is 100% God, at the same time, He is 100% human. John chapter 1, verse 1. Sabi po rito, sa simula pa'y naroon na ang salita, ibig sabihin si Jesus, kasama na ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. So maliwanag po na sinabi ng Persian na ang salita, referring to Jesus Christ, ay Diyos. Dito sa John chapter 1, sinasabi niya na si Kristo ay Diyos. Kung ano yung kayang gawin ng Ama, na kung nilikha niya ang mundo,
kaya niya rin itong gawin because He is God. So mapapansin niyo rin po rito na ang pagkauhaw ng ating Panginoon, it reveals His humanity. Inahayag ng Panginoon yung kanyang pagkatao. Now, Andy o Pastor, ano bang kahalagahan ng pagiging human ni Kristo? Naintindihan niyo po ba yun? Mahalaga na makita natin ano yung benepisyo o ano yung importansya ng humanity ni Kristo. Sabi ng verse 14, ang salita ay naging tao. Tama po ba ako? Ibig sabihin, si Kristo, in-establish po natin dito yung isa sa mga doktrina ng ating Panginoon, Jesucristo, that He is God. At the same time, He is 100% human. Now, tingnan natin yung side na yun kasi ang pagkauhaw ay tanda ng isang pagkatao o yung humanity. Now, why Christ's humanity is important to us? Bakit mahalaga na maintindihan natin na si Kristo ay 100% human? Bakit niya pinili na magkatawang tao para sa atin? Ano nga ba yung importansya ng Christ's humanity sa atin? Ano yung halaga nito? Para alam natin sa ating isip na yung pagsamba, yung relasyon natin sa Lord, kasi nakadikit po yan sa humanity ng ating Panginoon. Pag sinabing humanity o pagkatao, nauuhaw, nagugutom, nagagalit, ayun po ba? Ano pa? Nasasaktan, nasasayahan. Ilan po yan ay naranasan ng ating Panginoon. Siya ay nagutom. Tama ba ako? Siya ay nauuhaw. Siya ay nagalit. Kasi nga po, siya ay taong tao. Now, ano yung importansya nito sa atin? Una, Christ's humanity established the necessity of the shedding of blood for the remission of sin. Na ang pagkatao ng ating Panginoon ay napakahalaga pagdating sa pagpapatawad o pag-alis ng ating mga kasalanan. Hebrews chapter 9, verse 22. Basahin niyo po sa inyong tahanan. In-establish po sa Hebrews chapter 9, 22, na sabi doon na kailangan may magbuhos ng dugo para sa ikaalis ng ating mga kasalanan. During Old Testament time, para maalis yung kasalanan nila, kailangan nilang mag-alay ng dugo ng hayop. Yung humanity ng ating Panginoon, ibinolunteer ni Kristo yung kanyang sarili na kahit siya'y Diyos na makapangyarihan at pwede hindi niya gawin ito, pero pinili niya magpakatao kasi kailangan may magbuhos ng dugo para sa ating mga kasalanan. Na yung pagkauhaw ng ating Panginoon, nagsasabi na siya'y naging tao para sa ating ikapapatawad ng ating mga kasalanan. The problem doon sa Hebrew, yung konteksto ng Hebrew, hindi nila naiintindihan yung humanity ni Kristo. That's why doon sa mga Kristiyano sa Hebrews, marami sa kanila na nag-aalilangan sa kanilang pananampalataya. Ako ba ay tatanggapin pa ng Diyos kapag may kasalanan ako nagawa? Marami sa kanila yung bumaliktad na sa kanilang pananampalataya sa Book of Hebrews as hindi nila alam yung content ng dugo ni Kristo na ibinigay sa kanila. Kaya marami sa Hebrew, mas pinili nilang maniwala kay Moises. Mas pinili nilang maniwala kay Melchizedek. Mas pinili nilang maniwala sa Book of Hebrews to. Mas pinili nilang maniwala sa angels. Kasi nga, hindi sila sigurado kung sila ba'y napatawad na ng Diyos. Kaya pagdating sa kanilang pagsamba, hindi nila alam kung saan sila lulugar. Nag-guess niyo po ba yun? Na yung humanity ng ating Panginoon, tinapos yung agam na yun. Ibig sabihin, once and for all, yung kasalanan na meron tayong nagawa, nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ito ay pinatawad na, nilinis na yung ating mga kasalanan. Kauhaw ng ating Panginoon, it reveals Himself as a human, kasi kailangan niyang maging tao para sa ikakapagpatawad ng ating mga kasalanan.
he said in John 19 verse 30, so when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." Sabihin nga po natin, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. Bakit sinabi ni Jesus Christ na it is finished? So yan po ang pag-uusapan po natin. Ano po bang ibig sabihin ni Jesus Christ doon sa words na it is finished? Ibig po ba sabihin na tapos na lahat? Wala na siyang gagawin? Ang ibig sabihin po ng it is finished, it is the completion of the Old Testament prophecy. Mga kapatid, kung kina-question tayo na si Jesus Christ ay Diyos, propesiya pa to kahit Old Testament. Maraming nagsasabi, He's just a human, He is just a prophet. No! Because according to Genesis 3:15, I will put enmity between you and the woman and between you, offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Medyo figurative yung kanyang speech dito, no? He will crush your head. Sino pong magka-crush ng head? It's Jesus Christ who will crush the head of Satan. Pag sinabi pong crushing his head, it means death. That's forever sentence to Satan. Strike his heel. Si Satan, isa-strike lang yung heel, no, ng ating Diyos, si Jesus Christ. Mamatay siya. Temporarily. So mga kapatid, no, even in Genesis pa lang, alam na alam ni Lord talaga, no? Kumbaga si Lord gumawa agad ng plano. Gusto niya talaga ma-save ang mundo. Kasi nung nag-asala si Adam and Eve, ito ang kanyang naging plano. He already prophesied that there is this person who will crush the head of the enemy. Amen po ba mga kapatid? Kaya ang Kristiyano hindi talunan. Kahit ano pa na pagdaanan mo, kahit ano mang kabiguan na naranasan mo, hindi tayo aasa sa tao, hindi tayo aasa kanino man, kundi aasa tayo sa Panginoon dahil siya ang ating tagapagligtas. And another prophecy, no? Genesis, lumuktaw siya sa Isaiah. Ano po ang sabi dito? But he was wounded. It was prophesied by Isaiah na masasaktan si Jesus Christ for our transgression. He was bruised for our iniquities. That chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Now, totoo po ba si Jesus Christ? A lot of people are disclaiming that Jesus Christ is just a human. It was even prophesied in the Old Testament. Kaya huwag tayo magpapalin lang. Dahil nung kahit panahon pa ni Isaiah, tinakda na talaga na meron tayong tagapagligtas. We need a Savior. Sino dito hindi kailangan ng Savior? All of us need a Savior. Why? Because we're all sinners. We are judgment to die. We are judgment to hell. But because of Jesus Christ, we have an eternal life. Wow, ito pala sinabi ni Lord that it is finished. There is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Pag sinabing condemnation, hindi ka i-blame sa mga pagkakamali mo, hindi i-blame ang kasamaan mo, hindi i-blame ang mga krimen na ginawa mo, dahil ikaw ay wala nang, ikaw ay justify na ng ating Panginoong Jesus. Yun palang ibig sabihin ng it is finished. Kaya pag kinokondem ka ng kaaway, pag dinilook down ka ng tao, pag sinasabihan ka ng masama ng tao, hindi yan sa Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi ka na niya i-blame sa ginawa mong pagkakamali dahil ikaw ay ginastify, pinawalan sala ng Diyos. Amen? That is the life of a Christian. We will celebrate our days, our lives every day because this is what the Lord is giving us. Sabi nga dyan, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free. Malaya ka na, no, sa kasalanan at
kamatayan. Kaya mga kapatid, ito po ang ibig sabihin ni Lord sa it is finished. Anak, walang sino mang pwedeng mag-put down sa'yo. Wala nang uusga sa'yo, kundi ako ang siyang nagbigay ng pagwawalan sala sa mga kasalanan mo. Kaya kapag ganun, diba, makahumble ka, alam mong makasalanan ka, tapos parol, pinatawad ka, 'di ba? Hindi tinuloy yung judgment sa iyo. Anong gagawin mo dun sa taong binigyan ka ng ganong sentence? 'Di ba? Makahumble ka. 'Di ba? Kaya tayo mga Kristiyano, we humble down before God. We humble down before Jesus because we are sinners. We don't deserve the salvation, but the Lord had given us this kind of treatment. Kaya ang mga Kristiyano, humble, amen? But this is the good news, mga kapatid, no more. Pag kinokondena ka, nasisira ang puso mo, kaawa yan, kapatid. Dahil ang totoong tumanggap sa Diyos, merong freedom, merong peace, may kalayaan, merong joy. Amen? Kaya hindi pwede sa isang Kristiyano ang tatahimik lang at hindi maglilingkod sa Diyos. At hindi magpapatuloy sa Diyos. Hindi mo kakayanin yon, kapatid. Thirdly, alive with Christ. Sino po dito ang mga patay? No? Mukhang buhay pero patay. No? We can fake our smiles. We can fake, our physical manifestation. But we cannot fake God. Alam niyo ba dati pala, nung di pa tayo nakakilala sa Panginoon, tayo ay patay. Bakit tayo patay? Because you were dead in your transgression. Pag sinabing transgressions, yung mga krimen na ginawa mo sa Diyos, yung mga kasalanan na ginawa mo sa Diyos, kaya ka patay. In which you used to live when you follow the ways of the world. If you are following the ways of the world, then you are dead. Kaya nga, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya nga, ang sabi dito, the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Sino dito masunurin? Wala nang masunurin. Sino masunurin dito sa magulang? Sino masunurin dito sa ating leaders? Ayan o, sinabi o, isa palang mark ng patuloy ka pa rin. You are living in your flesh if you are disobedient. Ayaw ng Diyos na tayo ay nagdi-disobey, lalo na sa Kanya. Kaya nga sabi niya, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh, following the desires, yung ating pong thoughts sa makamundong bagay. Pero ano po ang sabi dyan? But because of His great love for us, who is in rich in mercy, made us alive with Christ. Buhay na tayo, amen? Hindi tayo patay. Ngayon, kung binuhay tayo para kay Kristo, dapat gumagawa ka para kay Kristo. Dapat naglilingkod ka para kay Kristo. Dapat nakikitaan ka ng hope para kay Kristo. Nakikitaan ka ng kalakasan para kay Kristo. Kaya nga alive 1,000 years ago, ipinanalo na ni Kristo ang buhay mo. Ipinanalo na niya ang plano niya para sa'yo. Bakit ka nagbumukmok? Bakit ka nagagalit? Bakit ka nagtatanim ng sama ng loob? Mismo ang Diyos may magandang plano sa'yo. Sabi nga dito sa Hebrews 9:12, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place, one for all by His own blood. Mga kapatid, nung Old Testament, nagaano sila ng dugo ng mga hayop. Ngayon, kapatid,
nung shined ni Jesus Christ ang kanyang blood, nasan ngayon ang ating Panginoon? He is in the most holy place. Kaya nga, yung total redemption ay natapos. We are already winners. We will not go back to the judgment of the world because we are all winners. Tayo po ay nasa huli na po nating topic, sabi, di ba? At ang napumunta po sa akin po, no? At ang tema po natin, Father, I commit my spirit. So samahan niyo po ako sa pagbabasa sa salita po ng Panginoon. Luke chapter 23, verse 44 to 46. Sabi po dito, and Jesus replied, tama ba ako? 44 hanggang 46 po. But this time, it was about noon, and darkness fell across the whole land until 2 o'clock. The light from the sun was gone, and suddenly the curtain in the sanctuary of the temple was torn down the middle. Then Jesus shouted, Father, I entrust my spirit into your hands. Dito po sa akin, pag NIV po to, ang sabi po niyan, Father, into your hands I commit my spirit. And then after po niyan, Jesus was died. So we can see that Jesus, during the time na siya po ay nabubuhay at nakahangpod sa cross, makikita po natin po ang kanya pong pagiging prayerful. Amen po ba? Dahil alam ko po, no, doon sa 7 last word, mga ilan po doon, ay kanya pong panalangin po sa God the Father. At makita po natin sa buhay ni Jesus, no, how prayerful He is, di ba? Na kahit po sa kanya pong pagamatay, hindi po natigil ang kanya pong panalangin. Hindi po natigil na siya po ay nanalangin sa ating pong Panginoon. He died, no, what He lived. No? Hope and I pray po, no, sa ating pasumagang ito, that we need to follow what God example sa ating pong buhay, that we never stop praying. Hindi ba? Huwag po tayong huminto sa ating pong pananalangin. Amen? Kaya when Jesus died, kaya sabi daw, what does it mean, excuse me, what does it mean, no, Father, into your hands I commit my spirit. Diba? As Jesus praying sa ating Panginoon as He commit His life, ano bang ibig sabihin po ng salita pong commitment? That's why ang ating pong tema, Father, I commit my spirit. Diba? So ang commitment daw po, no, sabi ko, is to carry out, o carry out po or pledge, no, to a certain policy o sa certain course po, na kung saan na ikaw po ay nangangako na tuparin ng isang bagay. Diba? Nagpapakita ng isang loyalty sa isang bagay na gagawin mo. For example, diba? Pag kayo po ay nangako na pupunta, diba? Sa mga kabataan, pag tayo po ay pupunta po na sa mga birthday ng ating mga kaibigan. Diba? Kahapon yung anak ko talagang gusto niyang pumunta sa birthday ng kanyang kaibigan. So, ibig sabihin, he committed, no, to attend, diba? In that particular event. Ibig sabihin, dapat nandoon ako because I commit na pupunta ako sa araw ng iyong birthday. Diba? Yun daw po ang ibig sabihin po ng committed, ng commitment po. Diba? The night when Jesus, no, were arrested, actually, he tried to plead, no. Nung gabi po no, na si Jesus po siya po ay naaresto, during the time siya po ay humingi po ng, she is trying to plead, diba? Parang gusto niya makawala doon sa burden na meron siya. Amen mo ba? Talagang yung commitment na meron siya, nakikipagbuunog siya, nakikipaglaban siya. Diba? Because, mapapansin mo sa Lucas chapter 22, verse 42, sabi po niya, Father, if you are willing to take this cup from me, diba? He's bargaining, he's pleading doon sa kanya pong situation, Lord, kung pwede lang, kunin mo, diba, ang sarong ito. Mga ganun, you know? Yung kanya pong nararamdaman. Pero ang sabi po niya po doon, yet not my will, but yours be done. Di ba? Gustong-gusto niya makawala po doon, brothers and sisters, He tried to plead doon sa kanyang burden, sa kanyang situations, pero sinabi niya, Lord, not my will. Di ba? But your will be done. No, sana po tayo po, no, sa umagang ito, mga magulang, mga kapatid, no, ay maganitong klase tayong karakter o attitude pagdating po sa ating po Panginoon.
na hindi po ang ating commitment po ay nangyayari no, pag nawala na ang isang bagay, kundi hinayaan natin na, Lord, maghari ka sa aming mga buhay. Amen? But he need to fulfill his promise, di ba? Ang kanyang misyon, kailangan niyang tapusin. Kailangan niyang i-fulfill yung kanyang misyon dito po sa mundong ito. That is why Jesus on the next day, di ba, siya po ay na-crucified, siya po ay pinako. Di ba? Para yung plano ng Diyos sa mundong ito, ang kanyang misyon ay matapos na. Amen? Kaya mga magulang, mga kapatid, sa umagang ito, the death of Christ on the cross, no, hindi po nahihinto po sa kanya pong pagkamatay. Meron po siyang lahat na kapangyarihan para iligtas o isalba ang kanyang sarili. Amen po ba? He has all the power. Di ba? Meron po siyang mga warriors, meron po siyang mga soldiers na pwede siyang iligtas. Pero hindi niya ginawa, mga magulang, mga kapatid. Why? Because He chose us to be saved. Tandaan po natin po yun. Kaya niyang iligtas sa kanyang sarili. Kaya niyang lumayo sa burden na yan. But He commit to God to the Father. Lord, into your hands I commit my spirit. Ibig sabihin po, He committed to the plans of our God to fulfill the mission dito po sa mundong ito na ikaw, ako po ay magkaroon ng kaligtasan. Hello. Diba? Ganoon po tayo, mga magulang, mga kapatid, minahal ng Diyos. Pwede po ba natin sabihin sa ating katabi, mahal ka ng Diyos? Parang labas sa ilong Diba? Can we say sa ating pong katabi po, kapatid, hindi basta-basta ang ginawa ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Mahal po tayo ng Panginoon. Diba? Nung sinabi ng Diyos sa ating Panginoon, sa God the Father, Lord, into your hands I commit my spirit. Ibig sabihin po, He commit to follow God's plan. Amen? He committed to follow God's plan. Diba? To save us sa ating pong mga kasalanan. Diba? Kaya some of us, ang may favorite verse natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believe in Him shall not perish but have eternal life. Diba? Yun ang paborito natin. For the Romans 3:16 ba yun? Ay, sorry, John 3:16 pala yun, no? So Romans 6 verse 23, sabi na, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Amen? Sa mamagitan ni Kristo, na pako sa krus sa Kalbaryo, kaya brothers and sisters, nagkaroon po tayo ng eternal life. Dahil nag-commit ang Diyos, yes, God, susundin ko kahit masakit sa akin ang sitwasyon ito, dahil ako'y nangako sa iyo, nag-commit ako sa iyo, I will follow your instructions to me. To save these people from sin. Amen? For the wages of sin is death. Pero sabi ng Panginoon, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ano kayo nangyari kung hindi po sumunod ang Panginoon po sa Diyos Ama? Di ba? Kung paano po, no, nagreklamo ang si Jesus sa kanya pong ama, bakit ako? Bakit pwede naman si Koy-Koy, laki-laki Di ba? Bakit ako? Di ba? Pero hindi ganoon That's why sabi ko kanina, Jesus set a good example for each and every one of us kung ano ba ang ibig sabihin ng commitment. Marami po sa atin po nangako o nag-commit sa isang bagay, pero kadalasan po, hindi po natin po nagagawa. Naalala na po ba natin yung mga panahon na tayo po ay actively na naglilingkod sa Panginoon? Anong sinabi natin sa Lord? Lord, sasama ako pag mayroon pong gagawin ang church. Lord, iubos ko ang oras ko sa paglilingkod sa iyo. Lord, tutugtog ako kahit ayaw ng nanay ko at tatay ko. Di ba? Aatin ako, Lord, sa youth, sa YA, sa men's.
kahit ayaw pa ng katabi ko. Marami po tayong kinumit sa Lord. Amen? Dahil meron pong plano ang Lord sa bawat isa po sa atin at minsan po, madalas, sumasablay po tayo doon, sumunod doon sa pangako yan. At bilang mga tao na nakatanggap ng isang magandang biyaya sa Diyos, anong magandang biyaya na tanggap natin sa Panginoon? Kaligtasan, di ba? As a person who receive beautiful gifts from God, we are also able to commit our life sa ating pong Panginoon. We commit our spirit to God to show our loyalty and willingness to follow God's plan to fulfill His mission here on earth. Amen? Kaya ito po panahon na po na tayo po ay muli pong mag-commit, muli pong manumbalik doon po sa ating commitment po sa ating pong Panginoon. Nang pinaghirapan ng Diyos doon po sa krus ng Kalbaryo, na ang kanya pong sakripisyo na kanyang ginawa ay hindi po masayang. Amen? His sacrifice, di ba, doon po sa krus, ay hindi po masayang. At ang kanyang ginawa po ay magkaroon ng magandang purpose sa mundong ito. To bring people closer to God. Meron pong plano ang Lord po sa atin, brothers and sisters. That is why when Jesus prayed to the Lord, Lord, I commit my spirit to you. Yun po ay pagpapakita po niya, di ba, na siya ay handang tumugon, mag-commit doon sa plano ng Diyos sa mundong ito.